Okay, good morning church. Magandang umaga ng linggo muli. At ngayon nga po ay kwento lang po ako ng ilang mahalagang bagay. Nandito po ako ngayon sa Florida. Nandito po kami ni Pastor Choi sa yung lugar nito ay ang tawag nila ay Fort McCoy. Fort McCoy. So dito po yan sa medyo taas po ng Orlando, Florida. So dito po kami ngayong Sabado ng gabi rito. Supposed to be linggo na po ngayon dyan sa inyo, and I'll be downloading this sermon after 15 minutes, and then gusto ko lang magbigay po sa inyo ng ilang updates po. Dito po sa lugar na ito, we'll be staying ng mga 2 months. Dito po ako ngayon September hanggang November 20, dahil siguro po sa 20 uwi po ako ng California, then from California uwi na po ako dyan by 26 at bali 28 po dyan sa ating pecha dyan sa Pilipinas. Okay, so kumusta po kayo? At ngayon po ay nais ko lang po magbigay ng maikling sermon dahil maya po ng konti, bukas ay linggo po dito, ngayon po ay Sabado dito, pero linggo na ngayon dyan ng umaga. So ang eksaktong oras po ngayon dito ay alas 6 ng gabi, mag-alas 7. So right at this time ay nagsasalita ako ng alas 7 ng umaga dyan linggo. So in a little while i-upload ko na po ito para po inyong mapakinggan by 9 o'clock in the morning. Kaya okay, ngayon po ay medyo hinihingal po ako kasi malaki na po yung aking tiyan. Kung nakikita niyo po yung tiyan ko ay lumalaki po yung timbang at tiyan ko po dito, at nandito po ako sa isang kwarto ng mga missionary room, at may aircon at umuulan po ngayon dyan sa labas. At mainit po dito sa Florida, parang nasa Pilipinas lang ang klima po dito. Medyo mainit. So ngayon po gusto ko lang ituro sa atin. Kagabi po ay iniisip ko itong isang talata na aking ituturo ngayon sa inyo. It's about addition to the church. Ngayon, basahin ko lang po yung talata natin dyan sa Acts chapter 2 verse 47. Madalas po natin mabuklap na ito kapag tayo nag-aaral dyan. Acts chapter 2 verse 47. Babasahin ko po. Ang sabi po ng Bible ay eto sa English po: praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Nais ko lang pong tandaan natin yung sinabi po dito na and the Lord added to the church daily such as should be saved. The Lord adding to the church daily. Ngayon, meron po akong isang tanong lang na gusto ko lang sagutin ngayong umaga. Is it possible na, posible pa ba yun na ang Diyos ay magdaragdag sa iglesia araw-araw? Is it still doable? Is it still, or does it still work kapag ginawa mo to? Well, ang unang-unang papasok sa isip natin, well, since that is the Word of God, it's doable. Yun nga lang, you have to pay the tag price. Meron pong presyo po yun. May kapalit pong presyo dyan. Una po ay sipag. Pangalawa, tiyaga. Pangatlo, yung oras mo na kailangan gugulin araw-araw. Pangapat, marahil kailangan dito ng lakas ng pangangatawan. Dahil ang trabaho po talagang tinutukoy dito ay trabaho po sa labas, hindi po sa loob ng church. It's more on going outside, knocking doors and talking to people. Yun po yung talagang trabaho ng mga naunang Kristiyano sa atin. And that's why the addition was daily.
So ngayon po, no, ay meron akong nakitang dalawang dahilan na posible po hanggang ngayon that God will add to our church araw-araw sa dalawang bagay na atin pong pag-aaralan ngayon. Okay? So, dalawang bagay lang po ang ilang mga talata, dalawang puntos lang po ang gusto kong tukuyin ngayong umaga. Paano ba nagdaragdag ang Panginoon araw-araw sa church po natin? And let us count our attendance. Ilan ba tayo ngayon dyan? Sige, bilangin ninyo. And then, meron akong isang tanong na dadalhin sa inyo. Do we really want the Lord to add to our church ng mga taong dapat ay nangaliligtas? Well, siyempre, ang obvious na answer dyan ay yes naman. Sino ba ngayon noon? We want more people in our church. Pero, is it doable? Is it possible? Or siguro magandang tanong, are you willing to do your part para gamitin ka ng Diyos na instrumento to add people to our church? Dalawang punto lang gusto kong tukuyin. Number one, ang kadahilanan po kung bakit there was a daily addition sa church ng Panginoon ay yung sinabi rito sa Acts chapter 5 verse 42, and I want to read it. Acts chapter 5 verse 42, sa huling verse po ng Acts chapter 5, and let me read it. Ang sabi po ng Bible is ito, pakinggan niyo po ang sabi. And daily, anong ibig sabihin po ng daily? Araw-araw. And daily, in the temple, and every house, they cease not to teach and preach Jesus Christ. Nais ko pong ulitin, ang sabi po ng Bible, yun po sa talata niya, sa 42, and daily in the temple, at araw-araw sa templo, at saan daw? And in every house, sa bahay-bahay, sa bawat bahay. Ano pong ginawa nila? They cease not. Hindi sila tumigil, hindi sila huminto. Ano ginagawa na? They cease not to teach and preach Jesus Christ. Kaya po mga kapatid, kung ang bawat membro po natin, kung ang bawat mananampalataya ay gagawin po ito araw-araw to teach and preach the Word of God, well, that is very possible that the Lord will add to the church daily. Posible po. Hindi lang po ito teorya, hindi lang po ito panukala, ito po ay Word of God, ito po ay possible if we will just do our part to participate and be committed to this task at talagang gawin natin yung talagang dapat natin ginagawa. Then, truly the Lord will add to the church daily. And let's notice yung ilang mga bagay. Number one po dito, ang una kong nakita ay yung hindi sila huminto. Yung salitang they cease not. At gusto kong tandaan po natin itong katagang ito, they cease not. Ano pong karakteristik ang makikita natin sa isang church kapag ayaw nilang huminto? Ibig sabihin nun, pagka ayaw nilang huminto, they have the passion to do and obey the Word of God. Meron silang alab dun sa kanilang damdamin, sa kanilang puso, na gawin yung kalooban ng Diyos. Ayaw nilang huminto. Kumbaga, itong mga taong Kristiyanong ito, mga napakakulit na Kristiyano, they want to do the work. They cease not. Ayaw huminto, ayaw tumigil. They are unstoppable, mga kapatid. Unstoppable ka ba? They cease not, and that is one of the characteristic na mga Kristiyanong nauna sa atin, hindi sila tumigil na gawin ang kalooban ng Diyos. They cease not to teach and preach the Lord Jesus Christ doon sa kanilang kapanahunan. It's number one, kailangan po natin tandaan. Huwag tayong huminto. Huwag kang huminto. Huwag kang ma-discourage. Ibig sabihin, hindi po itong panahon na dapat tayo huminto. Ito po yung panahon na tayo dapat magpatuloy. So ano pang ginawa nila? Ito po yung pangalawang ginawa nila. They teach daily. So sila po ay nagtuturo araw-araw. Tandaan niyo po, hindi lang po linggo ng umaga ang nagtuturo sila. Sa atin po, ginagawa lang po natin yan Sunday morning.
Oh, wala na nga tayo sa hapon, pero yung iba, no, wala na nga tayo sa hapon, ay imi-miss pa yung Sunday morning ng Sunday school. So what do you expect? Will the Lord add to the church? Hindi po mangyayari yon. Hindi ho mangyayari. So, we have to teach daily. At sino po lang po yung pwedeng gumawa ito? This is not only the work of a pastor, this is a work na ibinigay po sa ating lahat bilang mga kaanib ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang church, mga kapatid. So, ang tanong ngayon dito, are we willing to teach? Pastor, wala namang, ano ituturo ko? That's why we have training. Kaya nga tinuturuan ko po kayo to teach others also. Ayan. So, yun po yung ginagawa nila. Hindi sila humihinto ng pagtuturo araw-araw. Biro nyo yung pagtuturo nila araw-araw. So, no wonder God will add to their number. Daily din po ang gagawing audition ng Panginoon. Bakit po? Kasi they did their job. Diba? At hindi lang yan. They cease not to teach. Pangalawa. Na pangatlo, they cease not to preach daily. Hindi sila huminto ng pangangaral. Hindi ko na po ituturo ngayon dito yung pagkakaiba ng pagtuturo at pangangaral. Meron pong dalawang pagkakaiba yan. So therefore, ang conclusion ko rito is that they have a daily soul winning. Meron silang ginagawang araw-araw na pag-aakay ng mga kaluluwa. And they're doing it, mga kapatid, hindi sa loob ng church. Ginagawa nila ito sa labas. Remember, sa mga apostol, halos ng apostol ay tinawag ng Panginoon. Doon sa kanilang mga trabaho. Remember, itong dalawang mangingisda, si Peter and sabihin kapatid, Andrew and Peter, tinawag sila ng Panginoon nung nanananahi ng kanilang net sa kanilang bangka, and that is sa tabing dagat. Diba? Si Matthew, tinawag po in a tax collector's booth. Nandun siya siguro sa munisipyo at doon meron sa isang table naniningil ng buwis. That's outside of the church. At sino pa? Marami po. Ito po nga si Zacchaeus. Si Zacchaeus po, saan po yan nawin? Sinong nakapag-akay po sa kanya? Panginoon Jesucristo, nung siya dumadaan sa isang daan at sa ilalim ng puno ng yung fig tree, sa ilalim na ng puno, ito pong si Zacchaeus ay nawin ng ating Panginoong Jesucristo. At sino pa po? Ito pong blind man na ito po yung sumisigaw kay Lord ang sabi, O Son of David, have mercy on me, Son of David. Talaga sumisigaw itong bulag na ito hanggang sa mapansin ng Panginoon. Saan po nangyari yan? Sa kalsada. At sino pa po? Marami po dyan. Yung paralitiko ng 38 years na lumpo, na nag-aabang doon sa swimming pool. Saan siya na-save? Doon po sa swimming pool. That is outside of the church, mga kapatid. Ang trabaho po natin na hindi po sa loob ng church, nasa labas ng church ang tao. So we have to do our part to win them and bring them to the church and cease not to teach, cease not to preach, cease not yung ginagawa nating soul winning at pag-aakay po sa kanila, mga kapatid. So that's number one. They cease not. Hindi sila huminto ng pangangaral at pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo kung ano yung ginawa niya sa mga tao. And that's why the addition was daily. And then, the Bible says the Lord added to the church daily. Okay? So ngayon po, yung pangalawang punto ko ay it's about the house churches. At putulin ko muna dito dahil I have only 15 minutes to upload. So let's hear the next record.